Nagising si Arnel sa ingay ng inang si Maricel at pati na rin ang kanyang amang si Cardo na ngayon ay tulong-tulong sa pagluluto ng pagkain. Balita niya ay dito kakain ng mga kaibigan ng kakambal niyang si Annalyn. Naikuyom na lamang ni Arnel ang kamao at tumungo sa banyo para maglinis ng katawan. Bumuhos ang malamig na tubig sa katawan ni Arnel at muling nanumbalik sa alaala niya ang mga nangyari noong mga nakaraang araw. Sana lang ay hindi kasama ni Annalyn mamaya ang boyfriend nitong doktor. Kung hindi ay baka hindi siya makapagpigil sa sarili niya. Mabuti at gising ka ng batugan ka. Saan ka na naman pupunta? Magkakapisa na si Arnel nang bumungad sa kanya ang galit na amang si Mang Cardo. May pupuntahan lang po ako sa kabilang bayan. Ani ang kinuha ang mga kagamitan. Kasama niya ang kasintahang si Jenny mamaya para sa trabaho nila. Vlogger silang dalawa ni Jenny na kapitbahay niya. Kahit papaano ay kumikita naman sila sa pagbablog nila. Malaki-laki na rin naman ang kinikita nilang dalawa sa FB at sa YouTube channel nila. Gagala na naman kayo ni Jenny? Wala ka na bang magawang matino sa buhay mo? Wala ka na bang balak na tapusin ang pag-aaral mo? Bulyaw ni Mang Cardo kay Arnel. Nay, alis na ako. Paalam niya sa ina. Hoy, kinakausap pa kita eh. Inis na wika naman ng kanyang ama. Kaya napabugan ng hangin si Arnel at pumasok na lamang sa kusina para makinig sa napakahabang sermon ni Mang Cardo habang humihigop na lamang siya ng kape. Tignan mo yung kakambal mong si Annalyn. Nagtatrabaho sa ospital. Samantalang ikaw, hanggang ngayon ay hindi ka pa rin gumagraduate sa kurso mong forestry. Tay, kaya nga ako nagsisikap na magkapera eh, para may pambayad ng tuition ko. Baka nakakalimutan mong hindi mo ako pinapaaral dahil wala akong kwenta. Baka nakakalimutan mong nakarating ako sa ika-4 na taon sa kolehiyo nang dahil sa sariling pagsisikap ko sa pagbablog dahil ang paborito mo lang naman na anak ang pinapaaral mo. Hindi na napigilan ni Arnel ang sagutin ng kanyang ama. Napakabayas nitong ama dahil si Annalyn lang naman ang pinapaaral nito sa kolehiyo. Dahil para rito, si Annalyn lang ang magaling. Arnel, sige na anak. Huwag ka nang makipagtalo sa ama mo. Sige na, kanina ka pa hinihintay ni Jenny. Padabog na lumabas si Arnel at hindi man lamang nagpaalam sa amang si Mang Cardo. Si Annalyn lang naman ang paborito at pinakamagaling para rito habang siya ay walang kwenta. Kahit sa siya pa ang bumibili ng pagkain nila. Ilang buwan na kasi simula noong napatigil ang ama sa trabaho. Simula noong inatake ito ng alta presyon. Hindi na ito pinabalik sa construction dahil medyo may edad na rin ito at mahina na ang katawan. Kaya si Arnel na ang sumusuporta sa pangpabuhay nilang pamilya. Simula sa pagkain, bills at mga pangunahing pangangailangan nila. Isinasabay niya pa ang kanyang pag-aaral. Kahit napakalaking tulong ang kinikita niya mula sa YouTube at Facebook nila ni Jenny. Habang sa bahay nila, ay naiwan ang mga magulang ni Arnel na nagtatalo habang abala sa pagluluto. Cardo, bakit ka ba ganyan kay Arnel? Totoo naman, hindi ba? Tignan mo hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapagtapos ng pag-aaral. Cardo naman, baka nakakalimutan mong hindi mo pinaaral si Arnel dahil priority mong makatapos si Annalyn. Nagsisikap si Arnel para sa sarili niya, para makapagtapos ng pag-aaral. Sa ilang buwan nang wala kang trabaho. Sa tingin mo ba ay mabubuhay tayo kung aasahan lang natin yung kakarampot na sahod ni Annalyn sa private hospital na pinapasukan niya? Si Arnel na nga ang halos maaasahan sa pamilyang ito eh. Ginaganyan mo pa. Natahimik si Mang Cardo sa sinabi ni Aling Maricel, kaya hindi na lamang ito nagsalita. Totoo naman kasi ang sinasabi ng asawa niya. Maya-maya lang, ay dumating na sina Annalyn kasama ang mga kaibigan nito. Kasama rin ito si Justin, na boyfriend nitong doktor. Kaya mas gusto niya si Annalyn kasi matalino ang anak niyang babae kaysa kay Arnel. Lalo na ngayon at nakaka-proud dahil isa ng nurse si Annalyn. At ang kasintahan nito ay isa pang doktor. Siguradong hindi na ito maghihirap sa buhay balang araw. Meron rin itong kotse at halatang successful na sa buhay. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas magaan ang loob niya kay Annalyn. Matalino ito at praktikal sa buhay. Kabaliktaran kay Arnel, na bobo sa klase at kulang sa diskarte sa buhay.
Mas lalo pa niyang ikinakainis sa anak na si Arnel ay ang pakikipagrelasyon nito kay Jenny na isang anak ng tindera ng isda sa palengke. Hindi kagaya ni Annalyn na isang profesional na doktor ang kasintahan. Napaka-close na nito kay Annalyn, kaya baka sa mga sumunod na araw ay magpakasal na ang dalawa. Napaka-proud niya talaga sa kanyang anak na si Annalyn. Grabe sis, nakapalo kaya ako sa vlog ni Arnel. Ang galing talaga ng kapatid mo. Nakakasana all na lang. Ang swerte ng girlfriend niya. Narinig niyang wika ng kasama ni Annalyn. Oo nga eh. Ang laki na siguro ng tinikita ni Arnel, no Annalyn? Hindi alam ni Mang Cardo na famous na pala si Arnel at pinapalaw ng mga kasamahan ni Annalyn. Tama sis. Naiyak ako doon sa lola na tinulungan nila ng girlfriend niya. Ang dami na kaya nilang natulungan. Ang daming natulungan? Ang sarili nga niya hindi niya matulungan. Yung ibang tao pa ba? Pambabara ni Mang Cardo sa mga kasamahan ni Annalyn. Pero pinigil naman siya ni Aling Maricel. Marami pang napag-usapan ng mga ito. Laging bida sa mga usapan nila si Arnel na ikinaiirita ni Mang Cardo. Hanggang sa hapon na at umuwi na nga ang mga kasamahan ni Annalyn sa trabaho. Naiiwan si Annalyn at ang kasintahan nitong si Justin. Inanyayahan niya itong dito na lamang sa bahay nila maghapunan at matulog. 8:00 na ng gabi nang makauwi si Arnel sa bahay nila. Nagulat na lamang siya nang makita ang sasakyan ni Justin na nakaparada sa labas ng bahay nila. Naikiyom niya ang kamao. Baka kung ano pa ang magawa niya sa lalaking ito. Maingat na ipinark niya ang dalang motorsiklo sa loob ng bakuran nila at ito'y tinabunan ng raincoat. Anak, mabuti at narito ka na. Kumain ka na ba? Masiglang tanong ni Aling Maricel nang makita ang kanyang anak ni si Arnel. Ngunit nagulat na lamang siya nang makita ang galit sa mga mata nito. Anong ginagawa ng lalaking yan dito, Nay? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa yun umuwi? Nagpupupuyos ang damdamin ng binata nang makita si Justin. Galit na galit siya sa boyfriend ni Annalyn. Presko pa sa isipan niya ang lahat ng nangyari noong nakaraang araw ng pagtatagpo nila sa labas ng private hospital na pinagtatrabahuan ni Annalyn. Gabi na kasi anak. Kaya dito na lamang matutulog si Justin. Saka okay lang yan. Matagal na sila ng kakambal mo. Napapalatak sa inis si Arnel na pumasok sa sala. Pauwiin mo na ang lalaking yan sa bahay nila ngayon din, Annalyn. Kung ayaw mong magkagulo tayo rito. Nagulat na lamang si Annalyn nang makita ang kapatid na galit na galit. Namumutla si Annalyn sa takot kay Arnel. Arnel? Ano ginagawa mo ha? Nakakaya sa bisita natin. Umayos ka nga, Arnel. Saway naman ni Mang Cardo sa kanya. Hoy lalaki, umuwi ka na kung ayaw mong kalit ka rin pa kita papalabas. Arnel, pwede pa? Hayaan mo na ako. Wala naman kaming ginagawang masama ni Justin. Pakiusap ni Annalyn sa kapatid. Ngunit galit na sinugod ni Arnel si Justin at ito'y kinuwelyuhan. Pare sandali lang. Napaangat si Justin sa kinauupuan sa ginawa ni Arnel. Arnel, bitawan mo nga si Justin. Nakakaya ang ginagawa mo, ano ba? Galit na wika ni Mang Cardo na inaawat si Arnel at itinulak. Ganyan ka ba sa kasintahan ng kakambal mo? Hindi ka na ba talaga marunong mahiya, Arnel? Ang lalaking yan ang dapat na mahiya at ikaw, Annalyn, hindi ba matalino ka? Bakit hindi gumagana ang katalinuhan mo ngayon, ha? Dinuro ni Arnel ang kakambal na noon ay napahigpi sa harapan ng lahat. Arnel, sumusobra ka na! Bulyaw ng kanyang ama. Ako pa ang sumusobra ngayon, Tay. Kung sa bagay, wala namang mas magaling sa pamamahay na ito, maliban sa anak mo si Annalyn. Pero hindi ko na kayang itago ang lahat ng ito. Winawalang yakan ng lalaking yan, Annalyn. Tay, Nay, may asawa at mga anak na ang lalaking yan. Nagkaroon ng kaguluhan noong nakaraang araw sa loob ng ospital na pinagtatrabahuan ni Annalyn. Napatigil si Arnel at nakita niya ang tuluyan ng pagkalugmok ni Annalyn sa upuan. Nang sabihin ni Arnel ang lahat sa mga magulang nila. Pinakiusapan kasi siya nitong itago ang lahat ng nangyari noong araw na iyon. Sinaktan ng asawa ni Justin at ipinahiya sa buong ospital si Annalyn, Nay at Tay. Ngayon niyo sabihin sa akin na sumasobra na ako. Naaawa lang ako sa katangahan ni Annalyn. Wala akong pinapayagang manakit sa tanga kong kapatid. Galit na paglalantad ni Arnel sa katotohanang nalaman niya. Totoo ba ang lahat ng sinasabi ni Arnel, ha, Annalyn? May hinahong tanong ni Mang Cardo. Si Annalyn na ngayon ay humihigbing nakpakapit sa braso ni Justin.
Namumutla ito at takot na takot sa maaaring gawin ng ama. Patawad, Tay. Oo, totoo ang sinasabi ni Arnel. Patawad po. Sa unang pagkakataon, ay nasaktan ni Mang Cardo si Annalyn. Tinamaan ito ng sampal mula sa kanilang ama. Nanginginig sa galit si Mang Cardo sa nalaman na naging kabit ang kanyang anak. Masakit ang katotohanang sumampal sa kanya bilang ama. Ipinagmamalaki niya sa lahat si Annalyn. Minsan pa nga siyang nagiging bias sa pakikitungo niya sa dalawa niyang anak. Dahil totoo namang mas malapit ang loob niya kay Annalyn. Naging unfair siyang ama kay Arnel. Hindi niya naisip na ganito ang sasapitin ni Annalyn sa buhay. Ang maging isang kabit lamang. Tapusin mo ang relasyon mo sa lalaking yan, Annalyn. Hindi kita pinalaki para maging kabit lang. Binigay ko sa iyo lahat at pinaaral kita at pinagtapos. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa buhay mo? Nagpupupuyos ang damdaming wika ni Mang Cardo sa kanyang anak na si Annalyn. Pero Tay, mahal ko po si Justin. Umiiyak na wika ni Annalyn. Umalis ka na, Justin, habang nakakapagpigil pa ako. Ani naman ni Arnel. Natinig na ng masama ang doktor na noon ay mabilis na lumabas ng pamamahay nila. Arnel, Tay, mahal ko si Justin. Hindi inaasahan ni Arnel na magiging ganito kahibang ang kakambal niya sa pag-ibig. Tumigil ka sa kahibangan mong babae ka. Nakakasira ka ng pamilya. Hindi pa ba sapat sa iyo ang pamamahiya ng asawa ni Justin, ha? Kinabukasan ay hindi na pumayag pa si Mang Cardo na pumasok pa ng ospital si Annalyn. Pinaparesign na niya ang kanyang anak sa pinagtatrabahuan nitong private hospital. Pinagsabihan na rin ito ni Mang Cardo na mag-apply na lamang ng trabaho sa ibang ospital. Kahit papaano ay malaki ang pasasalamat niya kay Arnel at nalaman nila ang patungkol kay Justin. Napakalaki ng pagsisisi ni Mang Cardo sa mga nagawa niya sa kanyang anak na lalaki. Ngayon lamang niya nakikita kung gaano kaporsigido sa pag-aaral si Arnel. Kahit hindi niya ito ginastusan sa pag-aaral sa kolehiyo, ay nagpupursigi ito at nagsarili ng sikap. Isang maling pamamaraan ang nagawa niya sa pagiging ama. Nagkamali siya sa pakikitungo niya sa kanyang mga anak. Sa mga sumunod na araw, ay nanatili lamang si Annalyn sa bahay. Si Arnel ay pinagpapatuloy ang pag-aaral at pagbablog kasama ang kasintahang si Jenny. Hindi na rin nagpakita pa si Justin ng ilang araw, habang napapansin na rin ni Aling Maricel ang pagbabago nitong si Annalyn. Napapansin niyang tumataba ito at lumulobo ang katawan. Tapatin mo nga ako, Annalyn. Buntis ka ba, anak? Ani ni Aling Maricel, na noon ay naghuhugas ng pinggan. Kanina pa siya nagtataka kay Annalyn na tila sarap na sarap sa kinakaing pandesal na nilalagyan nito ng tetrap. Nay, hindi po. Bakit naman po mangyayari yun? Nakangiting wika nito habang nagmamadaling tumayo. Kaagad na tumungo siya sa banyo para doon itago ang pagduduwal. Napaluha na lamang si Annalyn. Tama nga ang kanyang ina. Buntis siya at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa ngayon. Natatakot rin siyang makipagkita kay Justin at baka malaman pa ni Arnel at ng kanyang ama. Tiyak na malaking gulo ito, pero kailangan niyang ipaalam kay Justin ang sitwasyon niya. Kaya tinawagan niya si Justin para makipagkita rito. Kanina pa siya pasulyap-sulyap sa relos niya at naghihintay kay Justin. Kailangan ng malaman ni Justin ang lahat patungkol sa pagbubuntis niya. Nagtataka siya kung paanong haharapin ng pamilya niya. Nahahawa rin siya kay Arnel na siya ang lahat ng gumagastos sa pangangailangan nila sa bahay. Gayong hindi pa ito nakakapagtapos ng pag-aaral. Siya sana ang gumaganap ng mga tungkuling iyon, pero kabaliktaran ang nangyari. Nagiging pabigat pa siya sa pamilya niya. Siya ang inaasahan ni Mang Cardo na makakatulong sa kanilang pamilya, pero ito siya't nagkamali sa buhay. Napasinghap na lamang si Annalyn nang may humila sa buhok niya at isang malutong na sampalang tinanggap niya mula sa isang babae na walang iba kung hindi ang asawa ni Justin. Nakilala niya na ito nang minsang nag-iskandalo ito sa ospital na pinagtatrabahuan niya. Nahihirapang hinila ni Annalyn ang buhok at pinilit na makawala mula sa maigpit na pagkakahawak nito sa mga braso niya. Galit na galit ang babae at ipinagtataka ni Annalyn kung papaano nitong nabuko ang pagkikita nila ni Justin. Napaiyak si Annalyn matapos siya nitong pinagsasampal. Hiyang-hiya pa siya dahil sa ipinagsisigawan pa nito sa mga taong naroon. Nakabit siya ng asawa nito. Nakita niya si Justin na hindi man lamang siya tinulungan.
Ni hindi ito nakakilos sa kinatatayuan sa nangyari at tinalikuran siya. Tumungo ito sa loob ng kotse niya upang hindi makita ang mga gagawin ng asawa. Tama na! Ano ba? Nasasaktan ako! Pagmamakaawa ni Annalyn at malakas na itinulak ng babae. Nagulat na lamang siya nang may biglang tumulak rin sa babae at nakita niya si Arnel na kakambal niya. Tinulungan siya ni Jenny at Arnel na makatayo nang makaramdam siya ng pananakit ng puso niya. Anong nangyayari, Annalyn? Nag-aalalang wika ni Arnel sa kakambal na nakikita niyang nasaktan. Ang baby ko, Arnel. Mabilis na isinugod siya ni Arnel sa ospital. Mabuti na lamang at kaagad na naagapan ng mga doktor at walang masamang nangyari kay Annalyn at sa bata. Mabuti na lamang at nadaanan nila si Annalyn. Sakto lamang ang pagdating nila. Nalaman niya mula sa inang si Maricel na buntis ang kakambal niyang si Annalyn, kaya sobrang pag-aalala niya para rito kanina. Mabuti na lamang at walang nangyaring masama rito at sa batang nasa sinapupunan nito. Arnel, maraming salamat. Napabuntong hininga na lamang si Arnel. Gusto niyang pagalitan si Annalyn pero naaawa na rin naman siya rito. Kalimutan mo na ang walang kwentang lalaking yon, Annalyn. Panimula ni Arnel na napakaseryoso ang mukha. Gusto ko lang namang ipaalam sa kanya ang patungkol sa pagbubuntis ko. Para ano? Para maaari kang ipakulong ng asawa niya? Annalyn naman, gamitin mo naman ang pinag-aralan mo at ang katalinuhan mo. Arnel, naaawa lang ako sa magiging anak ko. Nalalabas sa mundo na walang kinikilalang ama. Kaya ako makikipagkita sana kay Justin. Paliwanag ni Annalyn. Ginagap naman ni Arnel ang mga kamay ni Annalyn. Ako ang kikilalanin niyang ama. Huwag kang mag-alala, Annalyn, at hindi siya mag-iisa dahil narito kaming pamilya mo. Nariyan na rin si Inay at Itay, kaya huwag kang mag-alala at hindi ka mag-iisa sa buhay mo, Annalyn. Napaluha si Annalyn sa sinabi ni Arnel. Hindi niya inaasahang ang kapatid niyang si Arnel ang siyang pinakaunang makakaintindi sa kanya. Higit kanino man. Sa ngayon ay hindi niya alam kung paanong haharapin ang mga magulang niya. Lalong-lalo na ang kanyang ama na walang ibang inaasahan kung hindi ay siya. Kasama mo ako sa pagharap sa mga magulang natin, Annalyn. Kakambal kita at mahal na mahal kita higit kanino man. Pangalawa kay Inay, wala akong pinapayagang mga api sa'yo. Naramdaman niya na lamang ang maigpit na yakap ni Arnel sa kanya. Kaya kahit papaano ay nakaramdam si Annalyn na may kasama siya. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ayusin mo ang sarili mo at bumangon ka mula sa pagkakamali mo. Hindi rito magtatapos ang buhay mo, Annalyn. Gamitin mo itong pagkakamali mo sa ngayon para lumakas pa sa pagharap sa buhay. Gawin mong inspirasyon ang anak mo at lagi mong tatandaan na narito lamang ako para sa'yo. Napaluha si Annalyn habang nakayakap sa kakambal. Kinakabahan si Annalyn habang papasok sila sa loob ng pamamahay nila. Kaagad na sumalubong sa kanila ang nag-aalalang mukha ni Aling Maricel. Anong nangyari? Napakalakas ng kabog ng puso ni Annalyn. Paano niya ba sasabihin sa mga magulang ang patungkol sa pagbubuntis niya? Tiyak niyang magagalit ang kanyang ama at baka palayasin pa siya nito. Subalit naramdaman niya ang pagpisil ni Arnel ng mga kamay niya na tila ipinapangako sa kanyang naroon lamang ito para sa kanya. Magkasalubong ang kilay ng kanilang ama nang makita silang dalawa na magkasama. Parang nararamdaman naman ito na may dala silang masamang balita. Nay, panimula ni Annalyn. May problema ba? Tay, Nay, patawad po. Nay, buntis po ako. Takot na wika ni Annalyn at ito'y napayuko. Napaikting naman ang panganimang Cardo sa sinabi ng kanyang anak na si Annalyn. Lumayas ka! Nagbibigay ka lang ng kahihiyan sa akin. Napatiimbag ang nawika ni Mang Cardo, sabay sampal sana kay Annalyn, subalit humarang si Arnel, kaya hindi niya naituloy ang gagawin. Tay, palalayasin mo si Annalyn? Saan pupunta yan? Masaya ka lang ba kapag karangalan at pera ang ibinibigay sa'yo ni Annalyn? Tao lang si Annalyn, Tay. At nagkakamali rin. Tayo ang pamilya niya. Kung iisipin mo lang ang kahiyang aabutin mo dahil sa pagbubuntis ni Annalyn, anong klaseng ama ka? Napatigil si Mang Cardo sa sinabi ni Arnel. Noon sa pagiging bias niyang ama, ay wala siyang narinig na panunumbat mula kay Arnel. Hindi niya inaasahang ipagtatanggol nito si Annalyn sa kasalanan nito. Walang aalis sa pamamahay na ito. Sama-sama tayong harapin ang lahat ng problema ng pamilya natin.
Mahinahong wika ni Aling Maricel na ikinatuwa ni Arnel. Kinampihan sila ng nanay nila. Inakay niya si Annalyn papasok ng kusina para ipaghain ito. Hindi pa ito kumakain simula kanina. Hindi pwedeng magutom ito dahil magugutom rin ang pamangkin niya. Ipinaghain niya ito ng pagkain at pinunasan ng mga luhang pumapatak sa mga mata nito. Parang mas excited pa siyang alagaan si Annalyn sa iisiping may pamangkin na siya. Siguro ganoon rin ang pakiramdam ng maging isang ama. Sa paglipas ng panahon, ay lumobo na nga ang tiyan ni Annalyn. Silang dalawa ni Jenny ang kasakasama nito mula sa prenatal check-up. Pinagsisikapan ni Arnel na maibigay kay Annalyn ang lahat ng pangangailangan nito sa pagbubuntis, habang ang kanyang ama ay unti-unti nang tinatanggap si Annalyn. Wala itong nagawa sa desisyon nilang dalawa ng kanyang ina. Si Annalyn ay nagsusumikap din sa pag-online seller para kumita lamang ng pera. Si Justin ay itinaboy nilang dalawa ni Mang Cardo noong minsang dumalaw ito kay Annalyn. Nalaman na nito ang patungkol sa pagbubuntis ni Annalyn, pero hindi na ito tinanggap pa ni Annalyn at ito'y tinaboy na. Magkatuwang nilang pinagtulungan ni Mang Cardo si Justin na palabasin ng pamamahay nila. Binato pa nga ni Mang Cardo ang kotse ni Justin. Sa paglipas ng ilang mga buwan, ay nagbago si Mang Cardo. Nakita niya ang pagkakamali sa hindi patas na pakikitungo niya sa kanyang mga anak. Si Annalyn na kanyang paborito dahil matalino at magaling, ay nabuntis lamang ng isang lalaking may pamilya na at hindi nakapagtrabaho. Habang si Arnel naman ngayon ay gagraduate na sa kurso nitong forestry sa sariling pagsisikap na hindi umaasa sa kanya. Napakalaki pa ng kinikita nito buwan-buwan sa pagbablog nito. May kita ito mula sa YouTube channel niya at pati na rin sa FB niya. Kaya si Arnel na lamang ang sumusuporta sa lahat ng pangangailangan nila sa bahay. Pinatayuan niya pa ng isang sari-sari store ang kanyang inang si Aling Maricel. Si Mang Cardo naman ay binili nito ng tricycle para magamit nito sa pamamasada. Sa huli ay patuloy na umangat ang buhay ni Arnel kasama ang kanyang girlfriend na si Jenny. Habang excited siya sa pagdating ng kanyang pamangkin na isisilang ni Annalyn sa buwang ito. Kailanman ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob at galit sa kanyang ama. Bagkos ay naging mabuti siyang anak at nagsumikap sa buhay. Mas pinili niyang maging positibo kahit paman sa hirap ng buhay na kanyang pinagdaraanan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, na kung tayo'y mga magulang, dapat ay patas lamang ang tingin natin sa ating mga anak. Sapagkat ang mga anak niyong ito ay nagmula lamang rin sa inyo. Dapat ay pantay-pantay ang trato at walang favoritism na nangyayari. Anong malay nyo? Ang anak pala na hindi nyo paborito ay siya pang makakatulong sa inyo. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Ano po ang inyong masasabi mga kabarangay? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.